Kinumpirma ng Agriculture Department na maglalabas sila ng executive order para sa pagpapatupad ng 50 pesos na price cap sa imported na bigas. Layo nitong mapigilan ang mataas na patong sa presyo at mapanatiling abot kaya ang imported rice. Si Cristal Ramizares nakatutok. Sinita ng DA ang ilang rice retailers sa Project 4 Public Market sa Quezon City dahil sa mataas na patong sa imported rice. Ayon sa DA, hindi muna sila naghigpit sa mga presyo lalo na't nasa krisis. Pero dahil hindi makontrol ang pagtaas, maglalabas na sila ng 50 pesos price cap sa imported rice. Layo nitong mapigilan ang labis na patong sa presyo ng imported rice at mapanatili itong abot kaya. Kung more than 50 pesos po yan, ibig sabihin, in violation na po yan ng price cap. So, pwede po yung huliin, pwedeng ma-seize po yung items, yun yung pwede pong gawin ng ating kapulisan. No? Paliwanag naman ng mga retailer, hindi kasi sila rekta kumukuha mismo dun sa pinaka-supplier sa Bulacan. Pinagkukunan nila parang mga magtitinda lang din na deliver. So, mas mataas ang bigay sa kanila. Kaya ang tata kanila, 1. kahit na warningan, malaki pa rin ang pasasalamat nila sa DA na tutulungan silang direkta ng makakuha ng supply. Bukod sa bigas, bahagyang tumaas na rin ang presyo ng pork. Previously, nasa 380, 370 ang prevailing, ngayon po nasa 400, 420. Meron tayo nang mamataan po ng 450 sa ibang mga palengke. Halos 20 pesos ang itinaas ng pork liempo mula 380 noong Abril, na pumalo na ngayon sa 410 pesos per kilogram. Ayon sa mga tendera, dahil yan sa pagtaas ng presyo ng langis. Fina-fast track na ng Agriculture Department ang pag-revive sa swine population na tinamaan ng African swine fever mula 2019. Ayon sa Department of Agriculture, higit 30,000 na female pigs ang kanilang target na ma-procure sa tulong ng National Livestock Program. Target ng DA na makapag-produce ng 1 million na baboy ngayong taon. Bahagi yan ng 6 million na karagdagang baboy na target sa katapusan ng 2028. Patuloy naman ang vaccination efforts ng DA laban sa ASF. Cristal Ramizares, IBC News.